Ang tanong para sa video na ito, naniniwala ba kayo na pwedeng ilagay ng mga elemento ang kanilang kaluluwa sa mga patay na tao? Hashtag letter A kung oo at hashtag letter B kung hindi. Kayo nang bahala sa ating comment section mga kabayan. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jomar. Walang eksaktong taon. Romblon. Nang panahong ito ay nasa edad 15 itong si Jomar. Isang kilalang manggagamot ang kanyang ama sa kanilang baryo. Likas sa kanya ang kakayahang manggamot at magpagana ng mga orasyon. Sa makatuwid, isinilang na bertudes si Jomar. Sa edad na 10 taong gulang, kaya niyang manggamot gamit ang mga buhay na salita. Isang babae ang minsang lumapit sa kanila na halos lupaypay na ang katawan. Hindi na din ito makapagsalita. At kung titignan ng kulay ng balat ay unti-unti nang natutuyo. Nang mga panahong yon ay abala ang kanyang ama dahil pila-pila ang pasyente. Kaya naman walang ibang pagpipilian si Jomar kung hindi gamutin ang babae. Ale, ayos lang po ba na ako po yung manggamot sa'yo? Tanong ni Jomar sa babae. Ngunit tumanggi ang mga kasama nito dahil na din masyado pang bata si Jomar. Nagkataon namang lumabas ang tatay niya at narinig ang kanilang usapan. Wala sa pisikal na katawan ang kakayahan ng anak kong manggamot. Bata man siya kung titignan, pero ang kaluluwa niya higit na mas matanda kumpara sa akin. Wika ng kanyang ama. Aatras muna tayo sa mga panahong kakasilang pa lang ni Jomar. Itago na lang natin ang pangalan ng kanyang ama bilang Dado at ang nanay niya bilang Amelia. Noong panahong isinilang ang kanilang anak, walang buhay si Jomar. Labis na kalungkutan ang naramdaman ng mag-asawa at dahil dito ay nagpa siya silang ilibing kaagad ang sanggol. Dinala ni Dado ang sanggol sa isang bahagi ng gubat upang doon ilibing. Ngunit habang naghuhukay, nakarinig siya ng tinig ng isang babaeng kumakanta. Napahinto si Dado sa kanyang ginagawa at hinanap ang pinagmumulan ng tinig. Iniwan niya ang patay na sanggol sa ilalim ng malaking puno at naglakad paikot. Napansin niyang napakalaki ng punong iyon. Halos hindi ito mayayakap ng 3 tao. Nang matapos niyang ikutin ang paligid ng puno, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang babaeng may gintong buhok na nakaupo sa tabi ng sanggol. Nanayo ang balahibo niya nang bigla itong magsalita. Iho, bakit mo inililibing ang anak mo? Tanong ng babae sa kanya. Napaluhod si Dado at tila na napako. Nagtataka siya kung bakit siya kilala ng babae. Teka, kilala mo ko? Sino ka? Tanong ni Dado. Ngunit ngiti lang ang sinagot sa kanya ng babae. Tumayo ito at kumuha ng patalim. Pinutol ang ilang hibla ng kanyang buhok. Itinali sa bisig ng sanggol at muling lumapit kay Dado. Sige na, iho. Dalin mo sa iyong tahanan ang anak mo. Malamig dito sa gubat. Wika ng babae sabay haplos sa mukha ni Dado.
Laking gulat naman ni Dado nang biglang umiyak ang sanggol. Nang tignan niya ito, nakita niyang nagliliwanag ang gintong buhok sa bisig ng bata at unti-unting naglalaho. Nag-iwan ito ng pilat sa paligid ng bisig ng bata. Dali-daling binuhat ni Dado ang bata at kaagad na tumakbo paalis. Nilingon niya ang babae ngunit wala na ito doon sa lugar. Kung sino ka man, maraming salamat. Amang may likha, maraming salamat. Ibinalik mo ang buhay ng anak ko. Wika ni Dado at dali-dali siyang bumalik sa kanilang tahanan. Laking tuwa ng asawa niya nang makitang buhay ang anak nila. Simula ng araw na yun, sunod-sunod na biyaya na ang natanggap ng mag-asawa. Nang magkaisip si Jomar, mas lalo pa silang namangha dahil napakatanda nitong magsalita at mag-isip sa murang edad. Namulat din si Jomar sa mundo ng kababalaghan. Hindi na din nagtaka ang mga magulang niya kung madalas siyang nawawala, lalo na kapag bilog ang buwan. Minsang sinundan ito ni Dado. Nakita niya ang batang si Jomar na nakikipaghabulan sa mga tikbalang na halos kasing edad niya. Pinapanood sila ng isang babae. Yun din ang babaeng nagbigay sa kanya ng gintong buhok. Nalaman na lang ni Dado kung ano ang babaeng yun nang tanungin niya ang kanyang anak. Ayon sa kwento ni Jomar, ang babaeng iyon ay isang reyna at ang mga kalaro niyang tikbalang ay mga kapatid niya. Unti-unting napagtanto ni Dado na hindi niya anak ang nasa loob ng katawan ng batang si Jomar. At mas naliwanagan pa siya noong tumungtong sa edad na 10 si Jomar. Ipinaliwanag ng bata sa kanya na hiniram lang nito ang katawan ng kanyang anak upang gampanan ang kanyang misyon. Yon ay ang tulungan si Dado sa kanyang panggagamot. Sa paglipas ng panahon ay mas lalong napatunayan ni Dado ang hiwagang taglay ni Jomar. Umabot pa nga sa punto na napagkakamalang engkanto ang pamilya niya dahil sa mga kakaibang nagagawa ng bata. Isa na nga dito, ang pagbuhay niya sa namatay na kalabaw at ang pagpapagaling niya sa isang batang pilay. Balik tayo sa kasalukuyan. Nang marinig ng pasyente ang sinabi ni Mang Dado, hindi na sila tumutol pa. Hinayaan nila si Jomar na gamutin ang babae. Nakaupo lang si Jomar sa harap ng pasyente niya at tinititigan ito sa mata. Ilang sandali pa, biglang nanginig ang katawan ng pasyente. Nataranta ang mga kaanak nito dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakita nila ang ganong kalagayan ng kanilang ina. Maya-maya pa ay hinawakan ni Jomar ang magkabilang bisig ng babae. Inilapat ang kanyang palad sa noo nito sabay ihip. Nang muling magkamalay ang pasyente, iminulat niya ang kanyang mata at inikot ang tingin sa buong paligid. Nagsasalita siya, ngunit nagulat ang mga kamag-anak niya dahil ibang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Boses ng lalaki ang lumalabas sa kanilang ina. Nasaan ako? At sinong lapastangan ang nagkulong sa akin? Pakawalan niyo ko dito. Wika nito habang sinusubukang makaalis sa kanyang kinauupuan. Ngunit hindi siya makakilos na parang nakagapos ng maigpit. Huwag mo nang subukan, dahil hindi ka na makakaalis sa gapos na yan. Ngayon sagutin mo yung tanong ko. Bakit mo ginagambala yung taong to? Tanong ni Jomar. Mahinahon lang ang kanyang boses. Ngunit nang marinig ito ng nilalang, nataranta ito at nanginig sa takot. Ikaw, palabasin mo ako dito! Palabasin mo ako dito! Wika ng sanib habang nanginginig. Muling nagtanong si Jomar, pero hindi pa din ito sumasagot. Hanggang sa napilitan si Jomar na parusahan ito sa pamamagitan ng paglapat ng kanyang daliri sa pulso ng pasyente. Sumigaw ito na tila nasusunog.
Hindi tinanggal ni Jomar ang kanyang daliri hanggang sa tuluyan ng sumuko ang nilalang. Sinabi nitong napag-utusan lang siya dahil malaki ang pagkakasala ng pasyente. Kinumpirma din ng elementong nakasapi na isa siyang alaga ng mangkukulam. Nang malaman ito ni Jomar ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kaagad niyang ginilitan ang nilalang at ang isusunod niya ay ang mangkukulam. Nagulat ang kanyang ama nang makita niyang kumuha ng itak si Jomar at dali-dali itong lumabas ng tahanan. Tinanong ni Dado ang mga kamag-anak ng pasyente kung saan pupunta ang kanyang anak. Nalaman niyang pupuntahan ni Jomar ang mangkukulam. Hindi na pinigilan pa ni Dado ang binata. Salip ay sinundan niya ito upang alalayan. Pagdating niya sa bahay ng mangkukulam, kaagad nakita ni Jomar ang matanda at walang pagdadalawang isip na sinugod. Binalaan na kita tanda pero hindi ka nakinig. Tinuloy mo pa din yung panggagambala mo sa mga tao. Ngayon pagsisisihan mo yung lahat ng ginawa mo. Wika ni Jomar habang nakatutok ang itak sa leeg ng matanda. Kaso nga lang, tinulak niya si Jomar palayo at tumakbo ng napakabilis. Dali-dali naman itong hinabol ni Jomar, ngunit sadyang mabilis kumilos ang matanda. Nagsuot ito sa masukal na bahagi ng kagubatan. Patuloy pa din sa pagsunod ang binata. Hanggang sa uminto ang mangkukulam dahil bangin na ang nasa harapan niya. Tumigil na din sa pagtakbo ang binata at marahang naglakad papunta sa kinakatayuan ng matandang mangkukulam. Sumuko ka na. Wala ka nang matatakbuhan pa. Harapin mo ang katapusan mo. Binalaan kita noon, pero hindi ka nakinig. Kaya ngayon, pasensyahan na lang tayo. Wika ni Jomar habang may kinukuha sa kanyang bulsa. Itinutok niya ito sa dibdib ng matanda at inusalan ng dasal. Habang nag-uusal, dumating naman ang kanyang ama at kitang-kita nito ang biglaang pagtalsik ng matanda papunta sa bangin. Nagkalasog-lasog ang katawan ng matandang mangkukulam. Kampante na si Dado ng mga panahong iyon. Dahil patay na ang mangkukulam na may gawa ng pamiminsala sa pasyente ni Jomar. Kaso nga lang, pagkabalik nila sa tahanan ay wala pa ding pinagbago ang pasyente. Anak, hindi ba't napatay mo naman yung mangkukulam? Bakit hindi pa din nagbabago yung kalagayan ng pasyente mo? Wika ni Mang Dado. Kadalasan kasi kapag natatalo ang mangkukulam, kaagad na ring nawawala ang ibinigay niyang sumpa doon sa pasyente. Hindi po yun yung totoong katawan ng mangkukulam, tay. Nung tinugis ko po siya kanina, alam kong nag-iwan siya ng ibang elemento para magpanggap na katawan niya. Mukhang naisahan ako ng mangkukulam na yun, ha? Wika ni Jomar. Pinayuhan niya ang pasyente na doon magpalipas ng gabi dahil alam niyang babalik ang mangkukulam upang gumante. At siguradong ang pasyente ang gagamitin niya upang gantihan si Jomar. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya't ibinigay nila ang buong pansin sa pasyenteng iyon. Malapit na ring sumapit ang gabi at tapos na ang oras ng gamutan. Ipinasok nila sa silid ang pasyente upang makapagpahinga at habang naghahaponan, nangyari na ang inaasahan ni Jomar. Bigla na lang nangisay ang pasyente at nang pumasok siya sa silid ay nakita niyang nagwawala ito. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang mga kaanak, ngunit napakalakas ng puwersa ng pasyente. Nagawa niya pang ihagis ang isa sa mga nakahawak sa kanyang kamay. Dali-daling tumayo si Jomar. Inusalan ng panggapos ang pasyente. Ngunit habang ginagawa niya ito ay nakatitig sa kanya ng masama ang pasyente at biglang nagsalita. Kung inaakala mong tapos na ang laban natin, nagkakamali ka. Hindi ko makakalimutan yung una mong ginawa. Kaya maganda ka. Sa susunod, ikaw na ang paparusahan ko. Wika ng nakasanib.
at unti-unting naging malinaw ang lahat kay Dado na ito yung mangkukulam na nakalaban nila na pinutulan nila ng mga kamay. Kung hindi ako nagkakamali, Jomar, ito rin yung nakalaban natin ng 1 taon. Walang iba kundi si Manda. Wika ni Dado. Kaagad namang ibinaling ni Jomar ang pansin sa kanyang ama. Teka tay, akala ko napasuko mo na si Aling Manda. Hindi ba tay nakuha mo yung mga kagamitan niya? Wika ni Jomar at tumango naman si Mang Dado. Ngunit alam niyang darating ang pagkakataong babalik ito. Alam din ni Mang Dado na kayang-kayang bumalik ng mga mangkukulam sa kanilang dating gawi. Isasanlalang nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo. Nagsisisi ako na hindi ko pa pinatay ang matandang yan noong may pagkakataon ako. Wika ni Mang Dado. Nagulat naman ang lahat nang biglang tumawa ng malakas ang pasyente, kaya't nilapitan uli ito ni Jomar at tinanong. Aling Magda, alam kong ikaw yung may gawa nito. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong mangyari at bakit nandadamay ka pa ng mga inosente? Tanong ni Jomar. Ay, hindi ko sila dinamay. Nagkataon lang na sa inyo sila lumapit. Napag-utosan lang akong kulamin ng babaeng ito. Pero masaya ako dahil sa nangyari. Sa wakas, makakaganti din ako sa inyo. Wika nito at kaagad nawalan ng malay ang pasyente. Kakaiba ang kakayahang taglay ni Aling Manda. Dahil kayang-kaya nitong makawala sa kahit anong pinakamalakas na pamakong dasal. Ngunit kahit na ganun, kampante si Jomar dahil natuntun niya ang kinaroroonan ng matandang mangkukulam. Kaagad siyang naghanda ng mga kagamitan. Nagpaalam siyang umalis at sasama pa sana si Mang Dado, ngunit pinigilan siya ng kanyang anak. Kailangan kong sumama sa'yo. Hindi mo kakayanin mag-isa si Manda. Wika ng kanyang ama. Hindi po tay. Kailangan pong maiwan kayo dito sa pasyente. Hindi po magpapakita yung ibang kaibigan ko sa gubat kapag meron akong kasama. Kailangan ko pong humingi ng tulong sa kanila. Wika ni Jomar at kaagad nang nagpatuloy sa paglalakbay. Pumunta siya sa kalagitnaan ng gubat at nagsimulang tawagin ang mga kaibigan niyang engkanto. Isa-isa silang nagpakita. Napakapangit ng mga muka. Ang ilan ay mahaba na parang ahas ang katawan at yung ilan naman ay walang mga mata. Nakapalupot ang mga ito sa kanya habang tuwang-tuwa sa pagbisita ni Jomar. Maya-maya lang ay nagpakita ang isang napakagandang babaeng may gininto ang buhok. Kagad itong lumapit kay Jomar at hinaplos ang kanyang muka. Nag-alisa naman ang mga engkantong nakalingkis sa kanya. Niyakap siya ng magandang babae at binate. Ikinagagala ko po kayong makita, ina. Pero kailangan ko po ng tulong nyo. May isang malakas na mangkukulam. Muling nagbabalik po. Hindi siya kinaya ng aking ama. At sigurado ko na sa antas ko ngayon, hindi ko po siya kakayanin. Wika ni Jomar. At ilang sandali lang ay naglabasan ang mga tikbalang sa kanyang likuran. Ito yung mga batang tikbalang na palagi niyang kalaro nung musmus pa lamang siya. Binati siya ng mga ito at sinabihang handa silang tumulong. Pinaliwanag ni Jomar ang lahat ng tungkol sa mangkukulam. Kilala ito ng babaeng may gintong buhok. At ayon dito, hindi lang basta mangkukulam si Manda. May kasunduan ito sa mga itim na engkanto. Isa si Manda sa mga tinutugis nila dahil napakadami niyang pinatay na puting elemento. Nang makuha ni Jomar ang simpatsya ng kanyang mga kaibigan, kaagad na siyang nagpaalam upang tugisin si Manda. Ngunit bago siya umalis, binigyan siya ng babaeng may gintong buhok ng isang basbas. Isang uri ng espiritual na baluti upang hindi siya tablan ng anumang sumpang ibabato sa kanya. Kasama ng kanyang 3 kaibigang tikbalang, tinuro nila ang kinaroroonan ng matandang mangkukulam. Pagkarating nila doon sa lugar,
Nakaupo ang matandang mangkukulam sa isang puno. Napapaligiran siya ng iba't ibang uri ng itim na engkanto. Lumakad si Jomar papalapit sa kanya. Nagulat si Jomar dahil alam ng matanda na paparating siya doon sa lugar. Ay! Ay sa wakas, nagkita din tayo ng harapan. Oh, nasan yung matandang manggagamot? Bakit ikaw ang nandito? Wika nito habang tumitingin sa paligid dahil mag-isa lang si Jomar na nakatayo sa kanyang harapan. Walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga alaga ni Manda at nagulat ang mga ito nang bigla na lang umulan ng mga palaso mula sa mga tikbalang na kasama ni Jomar. Nagmistulang digmaan ng paghaharap na iyon dahil sa dami ng mga engkantong nagpapatayan. Mabuti laban sa masama, manggagamot laban sa mangkukulam. Habang naglalaban ang mga engkanto, nagpalipad naman ng dasal si Manda, ngunit hindi ito tumatalab kay Jomar. Ganon din ang ginawa ng binata at nagulat ang matandang mangkukulam dahil tumatama sa kanya ang mga tigalpo ni Jomar. Napalod siya dahil sa bigat ng mga dasal na ibinabato sa kanya ng binata. Hindi niya magawang tumayo dahil sa tuwing gagawin niya ito, muli siyang napapaluhod dahil sa mga parusa ni Jomar. Napatingin si Manda kay Jomar. Nanlaki ang mga mata niya dahil meron siyang nakitang imahe sa likuran nito. Imahe ng isang napakakisig at napakagandang elemento. Hindi ikaw ang anak ni Dado. Sino ka? Tanong ng mangkukulam. Sa pagkakataong iyon, ang nakalantad ay ang espiritual na anyo ni Jomar. Yon ang nilalang na inilagay ng babaeng may gintong buhok sa patay na katawan ng sanggol. Ang prinsipe ng mga tikbalang. Ito din ang dahilan kung bakit kakaiba ang taglay na katangian ni Jomar. At dahil sa tanawing nakita ng matandang mangkukulam, unti-unti siyang nakaramdam ng takot. Huwag ka lalapit sa akin. May kasunduan ng mga tao at mga engkanto. Bakit ka nakikialam? Wika nito at napangiti lang si Jomar at tumugon. Bakit hindi mo tanongin yung sarili mo? Hindi ba ikaw ang naunang lumabag sa kasunduan? Nakipagsabwatan ka sa mga itim na engkanto at ginamit mo sila para maminsala at makamit ang malakas na kapangyarihan. Ang dahilan ng aking ina kung bakit niya ako inilagay sa katawang to, para parusahan ng mga nilalang na kagaya mo. Wika ni Jomar at inilapat niya ang kanyang kamay sa ulo ng mangkukulam. Kagad itong nagsisisigaw na parang natutupok mula sa loob ng kanyang katawan. Unti-unting naagnas ang kanyang balat at naging alikabok. Tanggapin mo ang kaparusahan ng kalikasan. 10 ulit na kamatayan ng kaluluwa. Ito ang nararapat sa mga nilalang na kagaya mo. At kayong mga itim na engkanto, nakipagsabwatan sa maling gawain ni Tandang Manda, hindi ko din papalampasin. Maaaring makatakas kayo sa ngayon, pero ipinapangako ko na tutugisin ko kayong lahat. Wika ni Jomar at kaagad nagsipulasan ang mga nilalang na nasa paligid nila. Naglaho ang mga ito sa kadiliman ng gubat. At simula ng araw na yon, tinugis ni Jomar ang lahat ng itim na engkanto. Hindi na din siya muling nakita sa kanyang baryo. Bagaman nawalay siya sa kanyang kinikilalang ama na si Dado, alam niyang magiging maayos ang kalagayan ng kanyang ama. Ilang taon ang lumipas, tuluyan ang nabaon sa limot ang kwento ni Jomar. Maraming sabi-sabi na nagpupunta ito sa puntod ng kanyang yumaong ama. Madalas kasing may nag-iiwan ng sariwang bulaklak sa puntod nito. Ngunit hindi nila alam kung sino ang naglalagay. May nakikita din sila sa paligid ng puntod na mga bakas ng paa ng kabayo. Kaya't alam ng karamihan na nasa paligid ng si Jomar, ang prinsipe ng mga tikbalang.
Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Naniniwala ba kayo sa ganun? Yung tipong inilalagay ng mga elemento ang sarili nila sa katawan ng isang tao para mabuhay uli ito. Kayo nang bahala sa ating comment section, mga kabayan. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam. #kwentongbayan.